Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, mga kababayan, good news na naman tayo ngayon sa ibabalita natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Patungkol po dito sa ating mga ospital ngayon para sa kalusugan ng ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, kung ano po ang benepisyo nitong ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ito, mga kababayan. Ito balita ko lang sa inyo Good news to, guys. Ng palasyo sa publiko ang benepisyo at serbisyo ng Bukas Centers o Bagong Urgent Care o Ambulatory Service ng gobyerno. Ayon sa palasyo, nasa 51 Bukas Centers na operational sa buong bansa. Libre dito ang lab test, check-up at ilang operasyon gaya ng katarata. Bukas Center, inilunsad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito ba yung sinasabi ninyo na walang pakialam ang presidente sa mga Pilipino? Bukas Center ng ating Pangulo, libre. Libre. Pakinggan natin kung anong mga libre Pinita ng palasyo sa publiko ang benepisyo at serbisyo ng Bukas Centers o Bagong Urgent Care o Ambulatory Service ng gobyerno. Ayon sa palasyo, nasa 51 Bukas Centers. 51 na Bukas Center dito sa buong Pilipinas. Tuloy natin. Operational sa buong bansa. Libre dito ang lab test, check-up at ilang operasyon. Lab test, check-up, libre. Grabe, Galing talaga ng presidente. Ayan yung kinakainggitan ng mga nasa kabila. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi kasi nila nagawa yan. Hindi nila nagawa yan nung panahon nila. Ngayon, na ginagawa ni BBM, ngayon, atat na silang patalsikin si BBM. Kasi, nasasapawan sila. Nasasapawan sila ng ginagawa ng administrasyon ngayon. Tuloy. Gaya ng katarata. Pinunahan ng DOH ang programa kasama ang mga LGU at private health partners. Kabilang sa serbisyo dito ay ang cancer screening, operation para sa breast at tumor. Laking pakinabang sa may mga cancer, mga kababayan. Yung mga breast cancer at saka tumor. Dito po yan sa Bukas Center ng ating gobyerno. 51 plus sa buong Pilipinas. Diabetes at BP check-up, animal bite treatment, mental health support, at nutrition support. Meron din itong mga serbisyong pang senior citizens gaya ng geriatric at orthopedic care. Pati ating senior citizen. Meron din. Kasi siyempre, number 1 yan. Kailangan talaga. Number 1 nating pinupukusan ng administrasyon ang ating mga senior citizen na mabigyan sila ng mga ganitong benepisyo. Siyempre, tumatanda na po ang ating mga lula at lulo, mga magulang. So, kailangan talaga yan laging may maintenance, laging may check-up. So, ito po, mga kababayan, may libre na dito sa Bukas Center ng ating gobyerno. Tuloy natin. Ayon sa palasyo, target ng nasabing programa na ihatid sa publiko ang abot kayang serbisyo medikal, lalo na sa malalayong mga komunidad. Pahiya na naman dito si BP Sara, Malamang, iyak na naman sa rito. Layunin ng Bukas Center na yan na mailapit sa mga mamamayang Pilipino ang serbisyo ng gobyerno, 'di ba? At siyempre mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Number 1 na 'yan. At siyempre yung ating mga senior citizen, 'di ba? Ano kaya yung sinasabi ngayon? Ano kaya masasabi ni BP Sara dito, 'di ba? Nung sinabihan niya si Pangulong Bongbong Marcos, may presidente tayong walang alam, hindi pinapakinggan ng taong bayan. Yun lang ba ay strategy niya para magpasikat? Para kunwari, o nililihis lang nila yung landas sa kanilang mga ginagawang kamalian. Nililihis nila sa ginawa nilang mali. Diba? Parang ganun,
Pero ito po, mga kababayan, sa makikita natin sa administrasyon, talagang gusto niya talagang matulungan ang sambayan ng Pilipino. May iahon, mabigyan ng sapat na serbisyo, medikal para sa mga kababayan natin, mapangalagaan ang kanilang kalusugan, at siyempre, no, magkaroon ng sapat na trabaho kasi meron din pong programa ang Pangulo, no, para sa mga gusto mag-apply sa trabaho. Meron din po ganyan, kaya nga bumaba po ang non-employment rate dito sa bansa natin kasi tumaas naman ang employment rate, no? Mas tumaas naman ang mayroong trabaho kaysa sa walang trabaho. Bumagsak ang walang trabaho, tapos tumaas ang may trabaho. Ibig sabihin, mas marami na ngayong Pilipino ang may trabaho. Baka nga yung iba pa dyan, mga didilis, no? Tamad magtrabaho. Diba? Kaysa magtrabaho, magbantay sa social media, tapos magagalit, sasabihin, wala daw sila trabaho. Paano? Paano sila mag-apply ng trabaho? Nasa bahay lang sila. Hindi sila naghanap ng trabaho. Diba? Kasi dapat, kung gusto mo magtrabaho, magtiyaga, mag-apply at maghanap ng trabaho. Diba? Ganun naman talaga eh. Kasi hindi naman ang trabaho talaga ang pupunta sa'yo eh. Hindi sabihin mo, ikaw magtrabaho ka. Hindi naman pwede na pupuntahan ka ng trabaho. Hindi ganun. Kailangan ikaw pumunta. Mag-apply ka para magkaroon ka ng trabaho. Ganun yun. Ito naman, ang good news pa mga kababayan, meron na naman tayo rito. Ito, good news din to ha. Ito, pakinggan nyo. Sa batas ang nilagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Ilan? Anim na batas ang nilagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magtayo ng mga bagong ospital sa iba't ibang lugar sa bansa. 6 na batas. Ha? Ang nilagdaan ni BBM para magtayo ng mga bagong ospital sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Tuloy natin. At dagdagan ng mga kama o hospital bed sa mga ospital sa ilang lungsod. Dadagdagan ng bed capacity sa Mang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, San Pedro District Hospital sa San Pedro City, Laguna. So ito yung mga ospital na to, ito yung mga malalaking ospital dito sa Metro Manila. So pakinggan natin ulit. At may Pakpak Medical Center sa Marawi City, Lanao del Sur. Inaprubahan din ng Pangulo ang pagpapatayo ng ospital sa bayan ng Ramon Magsaysay sa Zamboanga del Sur at Calamba, Laguna. Alam niyo mga kababayan, kung titingnan lang natin talaga ang nagagawa ng administrasyon ngayon, hindi lang kayo manunod dun sa fake news sa mga fake news. Kasi talagang laganap ang fake news, lalo na nung kasagsagan ng kampanya. Talagang laganap ang fake news. Meron pa ngang na-discover itong si Francis Tolentino, itong pagpasok ng mga Chinese, pumasok yung Chinese dito sa atin, tapos nagpapalabas na nagbabayad ng trolls para siraan ng administrasyon. Katulad yan, si Francis Tolentino, pilit nila yung binabagsak kasi si Francis Tolentino kasi, si Tolentino lang po ang nakikipagbakbakan dyan sa West Philippine Sea. Siya lang pong senador na talagang binibigyan at talagang sinusuportahan ang laban natin dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. So, sumusuporta naman yung ibang mga senador. Kung nga lang, siya lang kasi talaga yung gumagawa ng mga batas para dyan sa West Philippine Sea. So, nga lang, hindi siya pinalad na yung eleksyon. So, ganun talaga. No? Yun yung sinasabi ko. Kung bubuto kayo ng mga ibang politiko dyan, wag na wag niyong iiwanan itong si Francis Tolentino. Kasi siya po ang nakikipagbakbakan dyan sa West Philippines. Pero ganun talaga. No? Hindi nakikita ng iba yon. No? Akala nila ganun-ganun lang ang West Philippine Sea ay napakahalaga po sa atin yan. Dahil yan po ay maraming yaman dagat dyan na mapapakinabangan ng bansa natin. Diba? Kaya nga gustong-gusto ng China ang kinin na yan eh. Kasi siyempre, mayaman kasi. Mayaman sa langis, mayaman sa isda. Kaya ang gusto nilang suluhin na lang dyan sa West Philippine Sea. Sila na lang ang gusto nila, sila lang ang maghari-harian dyan yung China. Tuloy natin. Inatasan din ng Department of Health na isama sa ating subsidy program ang suporta para sa pagpapatayo ng mga ospital at dagdag na bed capacity. Grabe. Yan narinig nyo naman.
So, good news, napakagaling. Good job po, Mr. President. Ang galing ng ginagawa mo. Tuloy mo lang yan. Huwag mo na intindihin yung sasabihin ng iba. Basta focus ka lang sa goal mo para sa taong bayan. Balang araw, ma-appreciate nila yan at makikita nila lahat ng ginagawa mo. Makikita na nila yan. At pag mawala ka na, tsaka nila maisip yan na marami kang nagawa dito sa bansa. Maraming salamat ho at magandang araw. Thank you.